Kumusta? 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 I am not a Filipino for nothing. Welcome sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ang mga balitang mahalaga at magmumulat sa atin sa katotohanan kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari sa ating bayan. Narito ang mga balitang ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon. AFP. Atat na bumili ng dagdag na missile, barko at jet fighter. Ang tanong, marami pa ba kayang pera ang gobyerno ng Pilipinas para makabili ng dagdag na missile, barko at fighter jets? Pangalawa ay security group ni VP Sara. Hindi daw binuwag, sabi ng AFP. At ang pangatlo ay ang ICC Council. Agad na nilinaw na di gastos ng Pilipinas ang para sa mga testigo sa Duterte case. Mayaman pala itong ICC, no? Mayaman pala itong ICC. No? Pero bago yan mga kababayan, bago ang lahat, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano pa ba ang dapat nating gawin? Pumindot na! At huwag kalimutang mag-share, mag-like. No? Huwag kalimutang mag-share, mag-like. O, tara na. Ano pang hinihintay natin? Bibirahin ko na ito mga kababayan. Baka maunahan pa ako ng iba. Okay. Dito tayo sa unang balita mga kababayan. AFP. Atat bumili ng barko. Missile. Fighter jet. Ang tanong, may pira pa ba kaya? O baka nangangarap lang ng gising itong si Au Browner? Kasi imbis na pinunduhan, binigyan sila ng pundo na 50 billion, binawasan pa ng 15 billion. O ano pa ibibili ng barko? Missile at saka fighter jet. Niloloko ba tayo ng mga taong ito, mga kababayan? Okay, narito yung balita ha. Pinaplano ng Armed Forces of the Philippines or AFP na bumili ng karagdagang missile systems, barkong pandigma at mga multi-role fighter jets upang makumplito ang integration ng air at missile defenses ng Pilipinas. Inianunsyo ito ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa katatapos na 10th Raisina Dialogue na ginanap sa New Delhi, India. Ito ang unang pagkakataon na dumalo ang AFP Chief sa Raisina Dialogue, ang taunang Geopolitics at Geoeconomics Conference. Sabi nito, bakit kailangang bumili ng karagdagang missile systems, barkong pandigma at multi-role? May balak na ba talagang makipagdigma itong si Au Browner? Ha? Baka naman puro-purma lang itong hayop na ito. Oy, tangina mo, Au Browner. Umayos ka nga. Paano kayo makakabili ng pinaplano yung missile systems, barkong pandigma at multi-role kung ang taunang budget ng AFP ay binabawasan ng mga buhaya sa Kongreso? Paano makakabili? Paano makakapag-upgrade ang Armed Forces of the Philippines? Ang mabuti pa sigurong gagawin ninyo, umupa kayo
pumunta kayo ng Siquijor, para hindi na masyadong magastusan doon, hindi bilyon-bilyon ang gagastusin ng Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines. Gagastos lang kayo ng siguro mga 50 mil, mauubos na yung mga kalaban nyo. Nandoon ang maraming mga mangkukulam sa Siquijor, ha? Hindi mo na kailangan bumili ng missile systems, mga barkong pandigma, at mga fighter jets. I-activate na lang natin, bilhan na lang natin ng lana ang mga aswang, ang mga mangkukulam na nandoon sa Siquijor. Grabe, no? We are looking at acquiring more missile systems to complete the integration of our air and missile defense. Alongside, this will be the purchasing more warships and multi-role fighter jets to build a strong and reliable deterrent force, ani ni Browner. Malaking pera pagkakailanganin ng AFP, Browner. Aw-aw. Malaking pera Huwag ka na, tulad ng sinabi ko kanina, pumunta ka na lang sa Siquijor kung gusto mong lumakas ang puwersa ng AFP. Hindi pa gagastos ang gobyerno ng Pilipinas ng bilyon-bilyon. Kaya lang, alam ko hindi kayo papayag dyan. Hindi kayo papayag dyan. Kasi, hindi naman kayo magiging atat dyan kung hindi kayo kikita dyan eh. Tingin ko, Browner, grabing pang-udyok ang ginagawa sa inyo ng Amerika. Ng mga deep state na yan. At sigurado akong malaki ang kikitain nyo dyan. Kaya atat na atat ka. Bakit kailangang magmadali sa pagbili ng mga armas, mga barkong pandigma, mga missile defense system, fighter jets, kung pwede naman nating idaan sa mabuting usapan? Dahil sa panahong ito ngayon, ang Pilipinas ay lugmok na lugmok. Nadagdagan pa yung mga nagugutom ng Pilipino at mas lalo pang madadagdagan yan dahil lalong nagiging tamad ang karamihan sa mga Pilipino ngayon dahil sinasanay ni Martin Romualdez sa kakakaayuda. Kayo, atat na atat kayong bumili para kumita din kayo. Hindi naman kayo magiging atat kung hindi kayo kikita dyan eh. Mukha mo, Browner. Ow, 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 ow! Pinaghahanda mo pa yung mga sundalo, ibabalo mo pa yung mga sundalo sa gira ng Taiwan. Ano mo ba Taiwan? I-konflikto ng mga inchik yun ng Taiwan at saka ng China. Bakit kailangan mo makialam? Sira ulo ka, Browner. Tanga ka. Sobrang kakadila mo sa puwit ni George Soros. Pareho lang kayong dalawa ni Romualdez. Dumidila sa puwit ni Klaus Schwab. Kaya, yung mentor ni Martin Romualdez sa corruption, si Klaus Schwab eh. Bakit di ko alam? Si Klaus Schwab ang engineer sa corruption sa buong mundo. Tuloy natin Aniya, ang AFP Modernization Roadmap ay pag-angkla sa long-term strategy upang mapaunlad pareho ang capability at deterrence ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dahil sa kaganapang ito, muling tiniyak ng AFP ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas? Yabang mo naman. Pinagtulungan niya ang isuko. Kinidnap niyo yung isang Pilipino. Inihatid niyo pa doon sa Den Haag sa Netherlands, sa ICC.
ang isang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Tapos sasabihin yung pagdepensa sa soberanya. Anong depensa ang gusto nyo mangyari? Dinipensahan nyo bang soberanya ng Pilipinas sa ginawa nyo? Mga traidor kayo eh. Kung may matino kayong isip, alam nyo na marami ang nagugutom, maraming Pilipinong naghihirap ngayon. Maraming mga magsasaka ang umiiyak. Ayaw nyong gawan ng aksyon. Nililihis nyo ang tunay na usapin sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Imbis na asikasuhin imbis na i-address ang mga nangyayaring kahirapan, kagutuman ng mga Pilipino, ang inuuna nyo ay ang sarili nyong bulsa. Binanggit pa ni Browner na habang may momentum ang modernization program, mas lalong nagiging handa ang AFP na harapin ang anumang paparating na banta at mabantayan ang maritime at aerial domains ng bansa sa pamamagitan ng strategic capability building. Ano daw? Sinungaling. Sa daming Pilipinong naghihirap, maraming nagugutom dahil sa taas ng bilihin. Atat na atat ka pang bumili ng dagdag ng missile system, barko, fighter jet. Anong klaseng tao kayo? Ngayon, dito naman tayo sa Dito naman tayo sa security group ni VP Sara na kamakailan ay kumakalat, nag-viral pa sa social media, kumalat sa social media na dinisband daw yung security group ni VP Sara. Ngunit ito pinabuluanan ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang balita, mga kababayan, ha. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines or AFP na hindi umano nila binuwag ang security group ni VP Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag ng AFP nitong Sabado, Abril 5, 20 taon, 25, nilinaw nilang isinaayos nila ang Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG at sinailalim lang ito sa AFP Security and Protection Group. The Armed Forces of the Philippines clarifies that the Vice President Security and Protection was not disbanded but rather reorganized into the AFP and Security Protection Group as part of our rationalization and streaming efforts implemented on February 25, 2025 as approved by the Department of National Defense anang AFP. Layunin daw ng AFP na magkaroon ng mas pinatibay, nagkakaisang seguridad at proteksyon para sa Vice Presidente. Totoo ba talaga yan? Sa mga nangyaring marami ang mga haka-hakang lumabas dahil naunang lumabas sa balita na dinisband nyo daw o dinisband ng AFP ang security group ng Vice President. Marami ang nadismaya, marami ang natakot sa seguridad ng Vice President ng Pilipinas at marami rin ang nagtaka at nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit nangyayari ito? Ngunit ayon dito, mga kababayan, ay hindi daw nila binawi kagad at nilinaw kagad ng Armed Forces of the Philippines na hindi umano nila binuwag ang security group ni Vice President Sara Duterte. This administrative adjustment was undertaken to unify security and protection operations. It ensures the continued, interrupted, and robust protection of the Vice President within a more integrated and optimized framework. Kaugnay nito, nakiusap ang AFP sa publiko na iwasan naman ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ano ba talaga ang totoo?
dinisband o nire-organize lang? Oh, kayo na bahala mga kababayan kung ano ba talaga ang gusto lang palabasin. Basta ang alam ko, magulo talaga ang Pilipinas ngayon dahil sa pamumulitika ng administrasyon. Yan talaga ang katotohanan. Ngayon, punta tayo dito sa ICC Council. Agad na nilinaw na di gastos ng Pilipinas ang para sa mga testigo sa Duterte case. Really? Mismo nga, pag kidnap kay Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ginastusan mismo ng gobyerno ng Pilipinas. Ginastusan mismo ng presidente ang pagkidnap sa dating Pangulo. Okay, narito ang balita. Basahin natin. Agad nilinaw ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na ang partisipasyon ng mga pamilya ng biktima bilang witness sa ICC case ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi gobyerno ng Pilipinas ang gagastos. Ay, sino pala gagastos nito? Ayon kay Conte, ang ICC ay may sariling pundo ukol dito. Gano'n naman pala eh. Gano'n naman pala. Kaya pala 43 lang ang counts ng kaso. Kasi ito, giit nito, napaka-stricto ng ICC sa kwalifikasyon bilang witness. Gano'n naman pala eh. Kaya pala 43 lang ang kanilang ikinaso. Crimes against humanity? Sa bagay, sabi nga ng spokesperson, kahit isa lang ang pinatay, basta dadalhin doon sa ICC, crimes against humanity na yun. 43 ang kaso. 43 lang daw ang pinataya sa loob ng 11 years. 11 years, ibig sabihin sa isang taon, 4 lang ang napatay ni Duterte. Di umano ha, 4 lang ang napatay ni Duterte di umano. Ikumpara natin doon sa Ampatuan Massacre. 58 sa loob lang ng isang oras. 58. Ayun. Hindi ba yun crimes against humanity? Bakit hindi dinala dyan sa Den Haag sa Netherlands? Sa ICC ang kaso. Bakit itong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, 43 lang ang namatay at 4 lang sa loob ng 11 taon, 4 lang bawat taon ang napatay? Crimes against humanity na. Ito pa. Bakit ipinaliwanag ni Conte na napaka-stricto daw ng ICC's kwalifikasyon ng witness? Kaya naman pala, naghahanap talaga sila ngayon ng mga taong kayang magsinungaling hanggang sa dulo ng mundo. Tulad na lang ni Aling Sheila. Nabisto na ng kanilang kapitbahay, nabisto na rin ng punerarya. Si Aling Sheila pa ngayon ang nagsampa ng kaso sa NBI kasi fake news daw yung mga Grabe, no? Stricto daw ang ipapasok sa Witness Protection Program kung saan maraming bawal. Ganun ba? Hindi umano biro ang maging witness sa ICC dahil hindi sila
makukonsider na bakasyonista. Tarantado ka pala, kunti. Pumunta ka doon para mag-witness sa isang kaso, hindi magbakasyon. Tapos sasabihin mong, hindi bakasyon. Buang. Kasi wala silang laya sa schedule at maging limitasyon sa paggalaw. Natural! Woo! Magkakapareho pala talaga kayo ng kulay, mga tarantado kayo. Attorney Claire Castro. Hoy, IBP! Integrated Bar of the Philippines, panawagan ha. Pakibawi nga ng mga lisensya ng mga abogadong ito. Ito si Attorney Conte, Attorney Claire Castro, at yung iba pang mga abogado dyan na pumapayag na na hindi tumitingin sa tamang batas na mismong Rome Statute sa Article 59 ay binabaliwala ng mga tarantado. Nga pakibawi nga ng kanilang mga kanilang mga lisensya kasi hindi naman nila ginagamit sa tama eh. Ginagamit nila sa pamumulitika. Ito pa, hindi rin maikukonsidera na freeloaders dahil ang kapalit nito ay kawalan ng kabuhayan, security threats at psychological trauma. Alam namin na mawawalan sila ng kabuhayan kasi siyempre aalis sila dito sa Pilipinas na kung saan dito sila nasanay maghanap buhay. Magbinta ng droga. Security threats. Ay, wag na kayong matakot doon sa Netherlands. Kasi ang mga drug, mga addict doon ay hindi hinuhuli sa Netherlands. Legal doon ang Huwag niyo na pag-usapan yung security threats. Saka, bakit naman kayo magkakaroon ng takot sa security nyo si Pangulong Duterte nandiyan na sa kulungan. Saka hindi naman mamamatay tao ang mga anak niya Ano sa psychological trauma? Wala kayo niyan. Dahil pera lang ang hinahabol nyo. Wala kayo niyan, wala kayong mga psychological na problema. Kasi ang problema nyo lang pera dahil mga tamad kayo. Di baling gamitin nyo na ang lahat ng kaparaanan para kumita kayo. Ito ba, pakiusap ni Attorney Conte, wag sanang ilihis ang isyu sa patayang inutos ng dating opisyal. Totoo ba? Inutos ba ni Pangulong Duterte na patayin ang lahat ng adik? Bakit milyon-milyon yung mga sumuko? Ang mga namatay lang ay yung mga lumaban lang talaga at saka yung mga utusan ng mga eskalawag na pulis. Yun ang mga namatay. Diba? Pero yung mga yung mga drug addict na pinoprotektahan ni Attorney Conte, IBP, pakirecall lang ng dalawang abogado nito ng kanilang mga lisensya Pakirecall kasi mga bubo ito Ang mga drug addict na pinoprotektahan ni Conte, hindi na kita tatawagin attorney ay mga addict, mga kriminal mismo. Paano naman yung mga biktima ng mga addict? Yung mga nirip ng mga addict na mga bata, yung mga addict ng nirip na mga matatanda, yung mga hinold up, yung mga sinaksak, mga pinatay, mga pinagtripan nila. Paano yun? Hindi nila gusto yun. Yung mga addict na yan, gusto nila yan kagustuhan nila yan Bakit ang mga drug addict ang pinoprotektahan mo? Conte, sayang ang ganda mo. Ang pangit din naman ang ugali mo. Dagdag pa ng abogado, kung gusto magkaso sa ICC o saan man patungkol sa crimes against humanity o murder,
Pwede naman itong gawin basta maging handa sa trabaho dahil hindi sapat ang comments sa Facebook para maging basihan ng sensitibong kaso. Ayun naman pala, lumabas din ang katotohanan. Pwede naman palang magkaso ng crimes against humanity o murder kahit saan. Bakit diniretso nyo sa ICC? Kung pwede naman pala dito sa Pilipinas. Bakit, Attorney Conte? Tanggalin, burahin na natin yung Attorney Conte. Bura. Conte! Pwede naman palang magkarampa ng kaso sa Pilipinas ng crimes against humanity o murder. Bakit diniretso niya sa ICC? Dahil one-sided ang kaso. Sa Pilipinas kasi, magiging patas ang pagdinig. No? Pero sa ICC, kita nyo nga, paliwanag ng spokesperson. Kahit isa lang ang pinatay, mag-ituturing na itong crimes against humanity. Tarantado. No? So yun lang mga kababayan. Talagang ganito ako kung bumira. Maraming salamat sa inyong panonood. See you again next time sa ating sunod na video.